Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro at ang harapan nila ni Disciple Judas. Tinaboy na nga ni Pedro si Judas at sinabihan ito na wala siyang karapatan para makaharap si Pedro. Pero nagalit si Judas sa narinig. Anong karapatan ang pinagsasabi niya? Kahit man mamatay siya ngayon, sisiguraduhin niya na bago siya bumagsak ay matatapos niya rin si Pedro. Sa isip ni Pedro, nanghihinayang siya sa kanilang relasyon na pagiging magkapatid. Pero mukhang panahon na nga para tapusin na nila ang masamang ugnayan na ito. At para kay Pedro, ang ugnayan na ito ay nakakapagod na rin. Kitang-kita sa mga mata niya na seryoso na rin siya. Sinabi naman ni Judas sa inaakalang niyang tauhan ni Nathaniel, na kahit papigilan man daw siya nito ngayon, ay wala pa rin siyang magagawa. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Sinabi ni Judas na napapalibutan na ng kanyang mga tauhan ang lugar. Mahuhuli at mahuhuli nila si Nathaniel. Wala nang ibang lugar na mapagtataguan. At dahil dito, kahit ano pa ang gawin daw niya, ay wala na rin itong saysay. Mamamatay lang siya para sa wala. Patuloy ang pagkutsa ni Judas sa inaakalang tauhan ni Nathaniel. Pero bigla siyang tinanong ni Pedro kung ganito daw ba talaga ang iniisip nila. Akala daw ba ng glory ay ganito lang kadali ang lahat? Ano daw ang pinagsasabi niya? Ano ang ibig sabihin niya? Pagtataka ni Judas. Sa kabilang dako nga ay patuloy ang paghabol ng mga tauhan ni Judas kay Nathaniel. Nakita nila si Nathaniel at ang isang monk na daladala ang katawan ni Thaddeus. Malapit na silang maabutan ng mga ito. Sinabi ng monk kay Nathaniel na masyadong mabilis ang mga humahabol sa kanila. Siguradong maabutan sila. May iba pa kayang paraan. Sa hindi nga kalayuan ay maririnig ang mga tauhan ng glory na hinahabol sila Nathaniel. Tinatawag nila ang ibang mga kasamahan para sumunod sa direksyon nila. Iisa lamang ang daan na tinatakbuhan ni Nathaniel kaya sigurado silang hindi na ito makakatakas. Pero nagtaka ang monk nang marinig na sinabi ni Nathaniel na dumating na sila. Ano daw ang ibig niyang sabihin? Simple lang ang sagot ni Nathaniel. Ang mga tagalabas ay hindi sila mahahanap. Biglang may kinuha si Nathaniel na pangsiga at agad itong sinindihan. Umapoy ito at nagdulot ng panandali ang liwanag. Walang ano-ano'y dumating na nga sa kanilang pinaruroonan ang humahabol sa kanila ni Nathaniel. Pero nanlaki ang mga mata nila at hindi makapaniwala. Anong kababalaghan daw ito? Sigurado sila na nandito pumunta sila Nathaniel at ang monk. Imposible na mawala lang sila na parang bula. Wala nang ibang daanan palabas sa lugar na iyon. Ipagpatuloy daw nila ang paghahanap. Imposible na mas mabilis pa sa kanila ang mga matatandang iyon. Patuloy nga ang paghahanap nila kung nasaan na nagpunta sila Nathaniel. Balik naman sa lugar kung saan magkaharap si Pedro at Judas. Sa isip ni Pedro, kung gusto niyang matapos na ang lahat ng ugnayan niya kay Judas, ay kailangan niya munang siguraduhin na ligtas na si Thaddeus. At para masigurado ito, kailangan niyang maisahan si Judas sa pagkakataong ito. Pero hindi madali ang kanyang pinaplano. Kailangan niyang hintayin ng isang bagay na mangyari bago siya magtagumpay. Nagulat naman si Judas nang bigla siyang nakatanggap ng tawag. Binalita sa kanya ng mga tauhan niya na nakatakas si Nathaniel. Hindi daw nila mahanap. Ano daw ang pinagsasabi nila? Iisa lamang ang daan sa lugar na iyon. Paano nilang nawala ang mga matatanda na iyon na kasing edad ng kanilang mga lola? Biglang nagsalita si Pedro. Sinabi na daw niya, hinding-hindi siya magtatagumpay na mahuli si Nathaniel. Hindi rin siya magtatagumpay na makaharap si Pedro. At kung makaharap niya man ito, hindi siya karapat-dapat na humawak lang man sa kanya kahit katiting. Isa pa, hindi gusto makita ni Pedro ang kasalukuyang ekspresyon sa mukha ni Judas, at kung makita niya man daw ito, ay siguradong tatawa lang si Pedro. Tatawa ito ng napakalakas. Ayon naman kay Judas ay simula pa lang, parang napansin na niya ang kakaibang katangian sa kanya. Parang magkasing ugali daw ang monk na ito at si Pedro. Gusto niya rin daw makita ang nakangiti na mukha ng monk kaya mabuti pa ay tanggalin niya na ito at ngumiti sa kanya. Agad na nilabas ni Judas ang kanyang sandata. Tinanong niya si Pedro, isa lamang daw siyang alagad ni Nathaniel. Sa tingin daw ba niya ay kaya siya nitong labanan na isang disciple? Pero sinabi lang ni Pedro na kung hindi pa alam ni Judas, ay ipapakita niya kung ano ang lakas ng isang guardian ng disciple Nathaniel. Agad rin na nilabas ni Pedro ang espada na katulad kay Damwall at tila ito ang spiral sword technique ni Simon.
Napangiti din si Judas. Ang pangalan ng kanyang teknik ay Altran Two Swords. At biglang ginaya ang teknik ni Simon. Spiral Swirling Sword. Walang pag-alinlangan na sinugod niya ang monk sa pag-aakalang matatalo niya kaagad ito. Napakabilis ni Judas. Sa isip ni Pedro ay ganoon pa rin si Judas. Hindi pa rin siya nagbabago. Para magawa ang teknik na ito, kailangan ay sunod-sunod ang pag-atake at hindi dapat mahinto ang daloy ng kumpas ng espada. Ang ordinaryang tao ay hindi kayang masundan ang galaw na ito at magaya. Pero iba si Judas, kaya niyang gawin ito na parang bang kanyang bersyon. Pero, may isang malaking pero. Kahit nagawa man na magaya ni Judas ng perpekto ang spiral sword technique ni Simon, ay may isang bagay na kahit si Judas ay hindi alam. Ang spiral sword technique na ginagamit ni Judas, ay mayroong maliit pero napakadelikadong kahinaan. At walang ano-ano'y sinamantala nga ito ni Pedro. Ito na ang pagkakataon. Agad na sinalubong ni Pedro ang atake ni Judas. Basag ang mga sandata ni Judas sa isang teknik lang na ginamit ni Pedro. Hindi maitago ang pagtataka sa mga mata ni Judas. Alam niya at perpekto niyang naabsorb ang atakeng yun pero paano? Sinabi ni Pedro sa kanya na huwag magulat. Huwag daw din itong mahiya. Ang pagiging ignorante ay hindi kasalanan. Sabihin na nila na parang nakagawa nga ng perpektong linya si Judas pero may isang maliit lang na kakulangan sa paggawa niya. At ito ay ang symmetrical movement pattern. Tila napagtanto din ito ni Judas nang sinabi ito ni Pedro. Ang tao daw kapag gumagalaw ng sabay ang dalawang kamay, nagagawa pa nitong gumalaw at gumawa ng iba't ibang action. Pero dahil silang lahat ay tao, kapag pinatuloy nila ang pag-alaw sa dalawang kamay ng sabay, ay hindi namamalayan ng tao na parehong galaw na pala ang ginagawa niya. At si Judas ay kabilang din dito dahil isa lamang siyang tao. At ito ang gap na sinamantala ni Pedro. Napa-atras si Judas hawak-hawak ang basag na mga punyal. Sinabi ni Judas na kung ganoon ay hindi ordinaryong kumpas lang ng espada ang ginawa ng monk. Sa isip niya, ito ang gap sa paggamit niya ng swirling sword. Pero ito ay masyadong manaibas na bitak lamang na hindi kayang makita ng ordinaryong tao lamang o asasin. Paanong nagawa itong makita ng isang batang tauhan lamang ni Nathaniel? Imposible. Tila pang-asar pa na sinabi ni Pedro sa kanya na bilang isang tao, instinct na daw nila na kailangang makaligtas kaya kailangan nilang matutunan ito. Sa isip ni Pedro, kilala niya is Judas. Alam niya na hindi lang ito ang limitasyon niya. May tinatago pa ito. Ano kaya? At walang ano-ano'y may biglang tumama kay Pedro pero mabuti na lang at naiwasan niya ito dahil sa bilis ng reflexes niya. Sinabi naman ni Judas sa kanya na may bagay siyang naririnig simula pa lang ng pagkabata niya. Una, ang isang assassin na magaling at maaasahan sa paghawak ng espada ay third level. Ang assassin naman na kayang mamaster ang lahat ng sandata ay ang second level. At ang assassin na kayang gawin ng kahit ano na maging sandata ay ang first level. Ginamit ni Judas ang basag na punyal at nilagyan ito ng tali na parabang naging isang rope dart. Sinabi ni Judas sa kanya na may mga taong kayang gumawa ng sandata mula sa kahit anong bagay. Sa isip naman ni Pedro ay tama lang. Matagal nang ganit kung mag-isip si Judas. Kung ang ibang mga tao ay natututo ng iisang bagay lamang, si Judas ay natututo hindi lang ng 10, kung hindi daan-daang bagay simula pa lang ng bata siya. Biglang napabuntong hininga si Pedro. Agad niyang sinabi kay Judas na oras na para umalis siya sa lugar na ito at bitawan na ang pagkakahawak sa monasteryo. Oras na para maging komportable si Pedro. Dahil kung si Pedro daw ang gumagawa ng trabaho, hindi niya ito ginagawa dahil sa inggit o pagseselos. Tila nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Judas nang marinig ito. Napakabilis niyang sinugod si Pedro at pasiga na tinanong ang inaakalang monk kung ano daw ang nalalaman nito. Napaikan si Judas sa pinagsasabi ni Pedro. Pero napatigil siya nang may narinig na boses na tinatawag si Pedro. Akala niya ay tumatakas na si Pedro at inaaliw lamang siya ng monk na ito. Sinabi niya sa inaakalang monk na tatandaan niya ang araw na ito. Kapag natapos ang lahat-lahat at ang trabaho niya ay hahanapin niya ang monk na tauhan ni Nathaniel. Napakabilis na umalis si Judas at sinundan ang direksyon ng boses. Nagkaroon ng panandalian katahimikan sa lugar na yon. Tinanggal na ni Pedro ang mask na tila ba nakangiti. Bigla din siyang may tinawag at sinabihan na pwede na daw itong lumabas. Lumabas nga ang nanginginig na monk.
Sinabi niya na ginawa na niya ang pinag-uutos ni Pedro na ligawin ang kalaban. Magiging maayos lang daw ba talaga ang lahat? Sinabi ni Pedro na huwag mag-aalala, magiging maayos lang ito. Sa simula pa lang, ang target na ni Judas ay si Pedro. Nakagawa na sila ng maraming kaguluhan para malito ang kalaban kaya may oras pa sila para tumakas. Sinabi ni Pedro sa monk na maghilaw na muna sila ngayon. Pumunta na ito sa kanilang napagkasunduan lugar at siya naman ay susunod sa kanila ni Nathaniel. Nagkita na nga si Simon at Pedro sa lugar kung saan ay biglang nawala na lang ng parang bula si Nathaniel. Sinabi ni Simon sa kanya na masyadong mahirap iliga ang mga tauhan ng glory. Saan na daw sila pupunta? Ito daw ba ang tamang lugar? Sinabi ni Pedro na ito din ang unang pagkakataon niya dito kaya susubukan nila. Biglang may sinindihan din si Pedro. Sinabi daw ni Nathaniel sa kanya na dapat isindihan nilang lahat ang kandila sa paanan ng rebulto ni Buddha. Napamangha naman si Simon at tinanong si Pedro kung nanunood daw ba sila ng pelikula. Nakakahanga saad ni Pedro. Kailan daw kaya ginawa ni Nathaniel ito? Ito pala ay dahil biglang gumalaw ang rebulto matapos sindihan ang lahat na kandila at lumabas ang isang maliit na lagusan. Pumasok na daw sila. Pagpasok nila ay manghang-mangha si Simon sa nakikita. Tinanong niya si Nathaniel kung siya daw ba ang may gawa nito. Napahanga din si Simon dahil napakaraming pagkain sa loob. At ang ibang pagkain pa dito ay bibihira makita sa labas. Nagpasalamat naman si Pedro at ligtas sila pati na si Thaddeus. Nakakahanga na naisipan daw ni Nathaniel ito. Ayon kay Nathaniel ay napredict na nila na darating ang araw na pupuntahan sila ng mga taga-glory kaya naisipan nilang gawin ito. Salamat daw sa kanila at nagawa niya ang operasyon ni Thaddeus ng matagumpay. Pinuri naman ni Simon si Nathaniel. Ang ate daw talaga niya ang pinakamagaling na doktor. Napangiti naman si Pedro, pero sinabi ni Simon na may problema pa sila. Siguradong hinahanap sila ni Judas at hindi rin sila maaari na magtago lamang sa loob ng kuweba na ito. Mabuti na lang at maraming pagkain sa loob. Kahit pansamantala ay pwede silang magtago dito. Makakahinga sila ng maluwag. Kumain na nga sila habang nag-uusap. Sinabi ni Nathaniel kay Simon na dahan-dahan kung kumain. Pero sinabi ni Simon na hindi daw niya naiintindihan ang kanyang nararamdaman ngayon. Alam daw ba nila ang pakiramdam na ninanakawan ng pagkain ng isang daga sa tabi ng daan? Pero maiba daw siya. Marami siyang hindi naiintindihan. Bakit ganoon na lang kagalit si Judas kay Pedro na dati naman daw ay inaalala niya parati si Pedro at hinahangaan? Sa pagkakaalala niya, isang masayahing bata si Judas. Ano daw ang nangyari sa kanilang dalawa? Hindi nakasagot si Pedro at kahit si Nathaniel ay natahimik din. Hindi tinapos ni Pedro ang kanyang pagkain at binaba ito. Tinanong siya ni Simon kung saan siya pupunta. Ubusin daw niya muna ang kanyang pagkain. Mamaya daw ay kukunin ng mga daga ang kanyang pagkain. Pero sinabi ni Nathaniel kay Simon na hayaan daw muna niya si Pedro. Siguro daw ay alam din ito ni Simon. Ano daw ang tinutukoy niya? Pagtataka ni Simon. Sinabi ni Nathaniel na tungkol ito sa anak ni Pedro. Si Hana daw ba ang tinutukoy niya? Ano daw ang tungkol kay Hana? Tama si Hana. Sinabi ni Nathaniel na ang taong tumapos kay Hana ay siya, si Nathaniel. Ano kaya ang ibig sabihin ni Nathaniel na siya ang tumapos sa anak ni Pedro? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!